two or three are gathered in the name of Jesus, the greatness of God reveals itself to each one. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Sabi ng ating Pastor Ed Lapis, minimize pain, maximize pleasure, and do the most good. Yan yung isang mahalagang pakay sa buhay. Kung hindi man yan ay yung pinakamataas na pwedeng ituon or pagtuunan ng ating mga buhay. Minimize pain, maximize pleasure, and do the most good. A clear way to a meaningful life, a clear way to a satisfying life is to minimize pain. Bawas-bawasan yung mga nakakasakit, yung mga sakit ng buhay. And this will be our shared reflection this morning sa ating message na yun na rin mismo yung title, Minimize Pain. Mayroong mga necessary pain. Mayroong mga pain na dapat lang maranasan. Mayroong mga necessary pain, and these are pains that help us avoid more harmful situations. Kaya naman talaga may pain kasi warning yan, signal yan na pag tinuloy mo yung ginagawa mo na yan, lalo kang masasaktan. Kaya nga 'di ba kapag masakit na, kapag ka nasasaktan na, it's a signal to stop kung ano man yung nagko-cause ng pain. Pain is also necessary to usher learning and growth. Para matuto ka, lumago ka, talaga namang may sakit na kasama kasi may adjustment, naninibago ka. Kaya nga may tinatawag na lagnat laki. Yung signal na yun ng pain, senyalis yun ng paglago, ng paglaki. Again, mayroong mga necessary pain. Maari tayo makapag-isip-isip at magising kapag mayroong kaunting hapdi, kapag may kaunting sakit. Kaya nga 'di ba yung mga hysterical sinasampal pa? May mga necessary pain, pero hindi muna yan yung pakay natin ngayong umaga. There are unnecessary pains. Mga pain na hindi naman talaga kinakailangan, mga sakit na wala naman talaga lugar sa ating buhay. And this can be prevented with wisdom. Ating pag-isipan, ating talakayin, pag-usapan ngayong umaga. How can we minimize unnecessary pain in life? Minimize pain by avoiding hurtful words. Maaari nating bawasan ang mga sakit sa buhay sa pag-iwas, sa pagpigil sa ating mga bibig, sa pagbibigay ng mga masasakit na salita. Hurtful words can leave a lasting harm. Kahit hindi talaga lasting harm yung pakay nung nagsalita, kahit hindi yun yung intention niya, pwedeng mag-iwan yan ng mga emotional scars. And these emotional scars can cause lifelong experiences of insecurity. Kahit matagal nang sinabi yung hurtful word, masakit pa rin at nakakapanliit pagka naaalala. Constant insults and criticisms, especially from loved ones, can crush self-worth and it can fuel negative self-talk. Mga kapatid, bilang mga sumusunod sa ating Panginoong Hesus, hindi tayo dapat pagmulan ng mga masasakit na salita. Kahit biro, dapat hindi sa atin ang gagaling yun. James 1:26, if a person thinks he is religious but does not keep his tongue from speaking bad things, including hurtful words, he or she is fooling himself or herself. This religion or his religion is worth nothing. Ingatan ang pagsasalita. In the same way, mga tayo naman na maaaring nakakatanggap ng masasakit na salita o nakakarinig ng mga masasakit na salita, do not take criticisms too seriously. Huwag nyo na rin dinidibdib kasi nga hindi mo naman ma-prevent lahat ng tao na magsalita na masakit. Kung pwede lang tapalan ng band-aid ang bibig ng mga taong masakit magsalita, why not? Kung pwede lang maglagay ng ganun doon sa mga matatalas ang bibig, kaso nga hindi. So anong pwede mong gawin? What's the next best thing to do? Huwag mo na lang seryosohin lahat ng mga naririnig mong negative, especially if it's directed to you. Ecclesiastes 7:21, do not pay attention to every word people say. Don't pay attention to every word people say. Or you may even hear your servant cursing you. Kung papansinin mo lahat ng mga nagsasalita sa paligid mo, yung masasakit,
Akalain mo pati yung mga close sa'yo nagsasalita ng masakit laban sa'yo. Huwag mo na lang dibdibin lahat. Maraming mga Pilipino ang hindi marunong tumanggap ng compliment kasi lumaki at pinalaki sa culture ng tukso at saka pang-aasar. Yung binabati mo, ang ganda mo ngayon ah. Ay, hindi naman, ang pangit-pangit ko nga. Maraming ganun. Sa Pilipino, common yon. Kasi nga, lumaki ang mga maraming Pinoy sa culture ng pang-aasar. Bata ka pa lang, may nickname ka na si Kalbo. Ay, si Bungal, andyan na. O nasa na yung favorite kong apo, si Taba. Si Pilantod, andyan na. It is time. It is time to change this kind of culture. It is time to change this kind of way, this kind of mindset. Alam nyo, wag na tayong lumayo, sanayin na natin ang isa't isa dito mismo. Kaya nga tayo may pamayanan. So, dito pa lang sanayin na natin yung isa't isa, magbigayan at tumanggap ng kind words. Sanayin natin pag nagkikita, ang pogi mo ngayon, thank you. O sige na, testing ngayon. Tignan nyo yung katabi nyo. Huwag nyong bulahin ha. Huwag kayong magsinungaling. Baka naman baligtad yung maging effect. Tingnan yung katabi nyo, tapos think about the kind word na pwede nyo sabihin sa kanya ngayon na. Diba? I-bless nyo na siya. Bless each other with kind words. Nakakalimutan nga kasi natin na, basic spirituality comes in being kind. When you are kind with your words, spirituality po yon. So, dito pa lang ngayon na gawin na natin. Ephesians chapter 4, verse 29. When you talk, sabi ni Apostle Paul, when you talk, don't say anything bad, but say good things that people need. Because people, they need good words. Ang mga tao, kailangan natin ng kind words. Araw-araw, sa lahat ng panahon, lalo tigit sa panahon ngayon, pero araw-araw sa lahat ng panahon, we need kind words. So, people need the good things na masabi sa kanila. So, say good things that people need, whatever will help them grow stronger. Then, what you say will be a blessing. What you say will be a blessing to those who hear you. Kind words lang pala ang kailangan para lumakas ang loob ng isang tao. Kind words lang pala ang kailangan para lumago siya, para tumapang siya, para mabuo yung self-confidence niya. Ibigay nyo na. Be a blessing to the people around you. Ano pa? We can also minimize pain in life by avoiding over-involvement. This is about having too much care for things that doesn't concern you. Hindi mo naman concern pero masyado kang involved. Sa kada issue, merong opinion. Sa kada opinion, mayroong post. At sa kada post, merong comment. At ang resulta, maraming gulo, maraming pagtatalo. Na kung again, babawas-bawasan natin, wala sanang pain masyado sa buhay, wala masyadong pinoproblema. Proverbs 21:23, people who are careful about what they say, what they comment about, what they post, what they react to, they will save themselves from trouble. Gusto nyong mabawas-bawasan yung trouble at problema sa buhay, bawas-bawasan yung mga reaction, comment, post, opinion, at pag-involve sa lahat ng issue. Limit your concerns to what specifically matters to you. Or in other words, huwag masyadong maraming inaalam, huwag masyadong maraming pinapakialaman, huwag masyadong maraming pinoproblema at pinanghihimasukan. Pili-piliin lang. Pili-piliin lang. Merong mga talagang nananadya na i-involve ka. Yung pagka nagbabasa ka ng Facebook, nanonood ka ng news, yung iinisin ka para makireact ka. Ang habol kasi nila viewership. Ang habol nila likes at followership. Huwag na kayong makisangkot sa mga ganun. Huwag nyo nang pabigatin yung araw-araw nyo sa mga issue na hindi naman talaga directly involved kayo. No, we're not saying na huwag kayong magkaroon ng opinion sa mga important matters in the society. Hindi yun yung tinutukoy natin. Ang sinasabi natin, focus and limit your scope para hindi lahat ay pinoproblema. Ecclesiastes 1:18, the more you know, the more you hurt.
The more you understand, the more you suffer. Yun ang natural effect, sabi ng pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. Mas marami kang alam, mas marami kang pinapakialaman at pinanghihimasukan, the more na bumibigat sa ulo. Di ba may mga tao na pinoproblema pati yung pagsabog ng araw 5 billion years in the future? Pati yun problema nila. 5 billion years later pa naman mangyayari yun, hindi pa next week. At sino naman may sabi nandito pa ang lahat ng nilalang 5 billion years later? Baka wala na rin. Liban na lang kung ikaw yung in charge na magpapatay ng kuryente ng buong mundo pagsabog ng di problema mo talaga yon. Pero di ba kahit ikaw naman yung in charge, ba't mo naman po problemahin? Di magunaw siya kung talaga magugunaw na. Don't be overly invested in matters that doesn't concern you. Piliin maging mapanuri. Ecclesiastes 7:16. So don't destroy yourself by being too good or acting too smart. Huwag mong sirain ang iyong sarili, huwag mong sirain ang iyong araw. Bawas-bawasan lang. Tignan niyo yung mga konti lang yung inaalam at pinapakialaman, nakangiti lagi. Pag tinanong mo, nabalitaan mo na ba yung ganito? Hindi pa. Kasi nga, wala silang concern doon, di ba? Uy, sumabog daw ang missile sa ganitong bansa. Talaga. So, hindi nila alam. So, masaya sila. What else? We can also minimize pain by avoiding envy and greed. Ito ang kailangan bantayan dahil sa system at kultura ngayon na lahat na lang pinapakonsume tayo ng kung ano-ano, latest technology, latest food, latest style, latest car, lahat latest na ang gusto lang naman bentahan ka ng panibago. The system is feeding on our envy. The system is feeding on our greed. And greed and envy steal happiness. With greed and envy, you cannot see the simple joys in life. Envy and greed causes people to compare themselves endlessly. Instead of appreciating what is here right now, ang focus, what is lacking. Sabi nga sa Proverbs 30:15, greedy people, parang mga linta, pag binasa nyo yung original translation, greedy people na parang linta know only two things. Ano yung two things na yon? Give me at saka give me more. So walang katapusan, sabi sa Proverbs. Things are never enough. Alam niyo yung kanta na yon? Huwag kayong kakanta. Pero imagine niyo lang, sabi niya, never enough. Regardless of what is already achieved and acquired, tila never enough. Gusto niyo ba lang ganun? Hindi ba nakakapagod? Greed and envy lead people also to compromise values, to betray trust, and lose sight of what truly matters. And what are the things that truly matters? Love, kindness, and most importantly, inner peace. Di ba yun na mahalaga? Yung may inner peace ka, payapa ka. Psalm 37, verse 16. The few things that the man right with God has is better than the riches of many sinful men. Let us elaborate ng konti kasi ang pinag-uusapan dito hindi yung pagiging rich at poor. Hindi yun ang point. Kasi baka naman magkamali ng translation at marami yun ang translation dito. Pag rich ka, sinful ka. Tignan mo yung verso. Hindi yun yung sinasabi niya. Ang sinasabi dito, it's not about being rich and poor. Ang sinasabi dito ay yung magkaroon ka ng contentment, magkaroon ka ng satisfaction, regardless if you are poor or if you are rich. Yung magkaroon ka ng saya at satisfaction and peace. Yan din yung sinasabi sa Proverbs 17:1. A dry crust of bread eaten in peace and quiet is better than a feast eaten where everyone argues. Di ba pareho yung tema niya? Aanhin mo naman yung araw-araw kang kain ng kain sa buffet. Di ba? Walang tigil sa handaan and everything. Pero sa loob-loob, nagsasaksakan kayo ng mga tao na kasama nyo doon. Mabuti pa yung simpleng tinapay, pero hindi yung tinapay at handaan ng point, di ba? Ang point, kahit tinapay lang hawak nyo, nagmamahalan kayo. Masaya kayo. Kahit munggo yung nakalagay dyan at galunggong, which is my personal favorite.
Kahit yun ang nakahain dyan, di ba? Ang saya-saya nyo. Yun ang importante. May love, may kindness, may peace. This is what truly matters in life. Greed leads to endless dissatisfaction, discontent, constant anxiety, and stress. Kapagod siya. Kaya pag-ingatan, malaking cause ng pain in life ang greed and envy. Mark 8:36, ang hamon ng Panginoong Hesus, sabi niya, what good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? So anin mo naman nga, nasa iyo lahat, tapos sa loob mo naman, ang gulo-gulo ng kalooban mo, wala kang kapayapaan. Kaya bawas-bawasan ang pain in life by being free from greed and envy. Minimize pain. Keep greed and envy in check. At ang totoo naman, pag pinag-isipan natin, di ba, what we really keep in life, yun talagang naiiwan sa puso at isip natin, yun yung mga bagay na sinishare natin. Yun yung mga bagay na ipinapamahagi natin. Yung mga ginagawa natin for the greater good, yung hindi lang para sa sarili, pero yung ginagawa natin bilang pamayanan. Yun yung mga talaga natatanim sa ating puso at isipan. The things we share, the things we give for the greater good. Ano pa? We can minimize pain by letting go of the need to maintain a perfect image. Yung pa-perfect image, dahil malamang ang totoo sa perfect image, it's a fake. Kasi wala namang perfect. Walang perfect na sobrang pogi, walang perfect na sobrang ganda, at wala ring sobrang perfect na pangit. At walang itsura. Kasi nga, hindi ka naman pwede maging perfectly pangit. May ganda ka pa rin. O may kapugian ka pa rin. Hindi ka rin pwede maging perfectly maganda at pogi. May kapangitan ka pa rin ng konti. May gitna lagi yan. Yun yung ibig sabihin ng nobody's perfect. Perfection is an illusion. There is only progress. A perfect image is an illusion driven by insecurity, pride, and fear. The more you try to keep a perfect image, the more there is fear to get exposed. Mas kinakabahan ka ngayon na makita ka na may pekas ka pala. Kasi talaga naman may pekas ang lahat ng tao, ba't mo naman itatago? At isa pa, pabigat din sa mga tao sa paligid yung pa-perfect image. Kasi kahit sila hindi makakilos, nadadamay sila sa pagpapaka-perfect. Lahat ngayon nabibigatan, nagkakaroon ng heavy burden. And no matter how perfect someone looks on the outside, nothing beats the power of keeping it real. True confidence comes from pureness of character and authenticity. Yun pa rin ang talaga nagpapaganda. 1 Peter 3:3-4. Don't depend on things like fancy hairdos or gold jewelry or expensive clothes to make you beautiful. Be beautiful in your heart by being gentle and quiet. This kind of beauty will last. Yun ang hanapin, beauty that lasts. Ngayon, lilinawin ulit natin for elaboration, hindi natin ibig sabihin na wag na kayo magsuklay, wag na kayo magkulay ng buhok, hindi na lang ako magtututbrush, kuya. Ang point ng sinasabi ng verse ay wag ka masyadong mag-overdepend dyan. No? It's good if you can keep a good image, no? A good look. Pero kung hindi, ang importante, payapa ka sa kalooban. Kasi doon naggagaling yung totoong glow sa mukha. Kahit na anong kapal ng makeup mo, pag magulo ang kalooban mo, magulo ang puso, hindi rin ako cover. Ay nako, marami pa tayong matutukoy na listahan. Actually, mga 50 ito eh. Nirarrow down na lang natin to sa 4. Kasi hindi tayo matatapos. Pero ang dami-dami pa nating matutukoy at ang haba pa ng listahan ng mga bagay na nagpapabigat sa buhay. Ang importante, ang mahalaga sa ngayon, nabuksan natin yung usapan. We often hear from our pastor, minimize pain in life. Pero ano ba yung mga pwede nga talaga nating gawin to minimize this pain in life? Ano nga ba? Ang next challenge pa nga is to minimize pain so we can have space and energy to maximize pleasure in life. Pero sa mga susunod na linggo na natin pag-uusapan yun. Ngayon, ang tuon muna ng pansin natin, how do we minimize pain? Ngayon, pwedeng sabihin mo,
Praise the Lord kasi wala akong ka-pain kahit konti sa buhay. Praise the Lord indeed. Ngayon, gawin mo yan, ipagpatuloy mo yan, and show others a good example, be a salt and light para mabawasan ang pain ng lahat ng tao sa paligid, ng iyong pamayanan, ng iyong pamilya. Be good to the people around you. Right now, we should ask further ourselves, what else should we consider to minimize our pain in life, kung meron man? 1 Chronicles 4:10. Jabez prayed to God of Israel, or prayed to the God of Israel and said, I pray that you would bless me and give me more land. Sabi ni Jabez, Lord, bless mo naman ako. Paramihin mo ang property ko. Sabi pa niya, bukod dyan, be near me. Don't let anyone hurt me. Then I will not have any pain. Ito ngayon ang remarkable. Basahin niyo yung last sentence. God gave Jabez what he asked for. Si Jabez nang hingi ng blessing, nang hingi ng mga property, nang hingi ng mga acquisitions in life. At bukod doon, humingi pa siya, Lord, tanggalin mo yung mga pain ko sa buhay. What's remarkable, sabi sa dulo, binigay nga. Kung si Jabez pinagbigyan ng Panginoon, tayong lahat pwede rin pagbigyan ng Panginoon. God can minimize our pain in life. Jabez asked for God's blessing to minimize his pain in life, pinagbigyan. We can also do the same. Right now, pag-isipan nga natin yung mga bagay na yon. And ask God's blessing. Parang si Jabez, gawin niyo yung prayer na yun. Lord, bless niyo nga ako. Bigay niyo nga sa akin yung 1/4 na itong Rockwell property. Malay niyo ibigay. Huwag niyo kaming kakalimutan. Malay niyo. Merong wisdom na katapat ang lahat ng mga sakit sa buhay na pwede nating pagaanin at alisin para makapasok ng husto yung pagpapala ng Diyos sa atin. So mga kapatid, gawin natin yun ngayon. Let's pray to the Lord. Reassess. Lord, ano ba yung mga pain na pwede ko nang isurrender sa iyo ngayon na? Lord, ano ba yung mga pain na pwede kong lapatan ng wisdom ninyo sa buhay ko para matulungan nyo ako na maalis? Let's do it right now. Speak to the Lord in some moment of silence.